Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 4, Week 4. Ang mga paraan ng sariling pananampalataya sa panahon ng pangangailangan ng pamayanan ay tanda ng pag-asa. Tukuyin kung anong katangian ng mabuting tagasunod ang inilalarawan sa bawat bilang. Gamiting gabay ang mga letra sa bawat kahon upang masagutan ng tama ang gawain. Ang isang mabuting tagasunod ay tapat sa kanyang mga pangako at tungkulin. Sila ay sumusunod sa mga alituntunin at hindi nagpapabaya sa kanyang responsibilidad. Matapat. Ang isang mabuting tagasunod ay may kakayahan na sundin ang mga utos at regulasyon ng maayos. Kahit na wala silang gabay mula sa ibang tao, sila ay may kakayahan na magtimpi sa kanilang sarili at sumunod sa mga patakaran. Responsable. Ang mabuting tagasunod ay may determinasyon at dedikasyon sa kanilang trabaho. Hindi sila natatakot na magsumikap at magtrabaho ng husto upang maabot ang mga layunin. Masipag. Ang mabuting tagasunod ay may kakayahan na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa at sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha. Pakikisama. Ang isang mabuting tagasunod ay may prinsipyo na sa kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga kilos at desisyon ay nakabatay sa moral na prinsipyo at etikal na pamantayan. Integridad. Isulat sa loob ng bawat gintong barya ang mga bagay na sa iyong palagay ay mga maituturing na kayamanan ng isang pamayanan. Maaaring isulat ang mga bagay na nakikita o nahahawakan sa komunidad. Maaari din namang mga nagpapahalaga o mga magagandang katangian. Narito ang mga posibleng sagot: edukasyon, kalikasan, pagkakaisa, pamilya, kalusugan. Paano mo mailalarawan ang gawain? Ang gawain ay tungkol sa pagsulat ng mga bagay, pagpapahalaga at katangian na itinuturing na kayamanan ng isang pamayanan. Ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagtukoy kung ang isang bagay, pagpapahalaga o katangian ay maituturing na kayamanan? Batayan ko kung ito ay nakatutulong sa kaunlaran ng komunidad at nagpapabuti sa buhay ng mga tao tulad ng kalusugan, edukasyon, kalikasan, pamilya at pagkakaisa. Bahagi ba ng iyong mga kasagutan ang pananampalataya o kaugnay na mga salita bilang isang kayamanan ng komunidad? Bakit? Oo, dahil ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa, gabay at pagkakaisa sa mga tao sa komunidad. Kung bibigyan ka pa ng isang pagkakataon, isasama mo ba ang pananampalataya sa iyong mga itinukoy na kayamanan? Bakit? Oo, isasama ko ang pananampalataya dahil ito ay nagbibigay lakas, pag-asa at nag-uugnay sa mga tao upang magtulungan at magkaisa sa komunidad. Ang pananampalataya ay isang malalim na paniniwala na nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas. Kapag may mga problema o kahirapan, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at kapanatagan na ito ay ating malalampasan at mapapagtagumpayan. Bukod dito, ang pananampalataya ay nagbubuklod sa atin bilang isang komunidad. Ito ay isang pagkakataon upang magkaisa at magbigay ng suporta sa isa't isa, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Sa paraan ding ito, ang pananampalataya ay nagpapalaganap ng positibong saloobin sa ikakabuti ng lahat at ikakaunlad ng komunidad. I-decode ang hinahanap na salita gamit ang baybayin o sinaunang sistema ng pagsusulat sa Pilipinas. Gamiting gabay ang salin ng mga pantig sa kaliwa. Matapos matukoy ang mga salita, gumamit ng diksyonaryo o anumang mapagkukunan sa internet ng kahulugan nito.
Narito ang mga salita. Daluyan, pag-asa, paglilingkod. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pananampalataya bilang daluyan ng pag-asa. Ang pananampalataya ay isang malalim at personal na karanasan na naglalaman ng pagtitiwala at pagsunod sa isang paniniwala, tradisyon o relihiyon. Sa konteksto ng pagiging isang daluyan ng pag-asa ng pamayanan, ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng mga sumusunod. Pag-asa sa kabila ng pagsubok. Sa panahon ng kagipitan o krisis, ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng lakas at kapanatagan sa mga individual at sa komunidad. Ang paniniwala na may mas malaking kapangyarihan o layunin sa kabila ng mga hamon ay maaaring magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Ang mga pananampalataya ay madalas na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na magkaisa at magbigay ng suporta sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng isang komunidad na nagbabahagi ng parehong pananaw o paniniwala ay maaaring magbigay ng kapayapaan at lakas sa bawat individual. Maraming relihiyon at pananampalataya ang nagtuturo ng pagmamalasakit at paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagkilos alinsunod sa mga prinsipyo ng kanilang pananampalataya, ang mga tao ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa kanilang komunidad, tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagpapakita ng kabutihan sa isa't isa. Pagpapalaganap ng pag-asa. Ang mga pananampalataya ay maaaring maging tagapagdala ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang mga aral, ritual at pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pag-asa sa mga tao, ang komunidad ay maaaring maging positibo at determinado sa pagharap sa kanilang mga hamon. Sa kabuuan, ang pananampalataya ay maaaring maging isang napakahalagang bahagi ng buhay ng isang pamayanan. Nagsisilbi itong batayan sa pagtulong at sa pagbibigay ng lakas ng loob, pag-asa, suporta at direksyon sa mga individual at sa buong komunidad. Subalit, mahalaga rin na tandaan na ang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya ay maaaring mag-iba-iba sa iba't ibang kultura at lipunan at dapat itong igalang at tanggapin sa lahat ng anyo. Puna ng graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan tungkol sa pananampalataya bilang daluyan ng pag-asa ng pamayanan. Tirahan o pamayanang kinabibilangan, mga relihiyon sa komunidad. Pinakamatinding pagsubok na kinaharap ng iyong pamayanan. Paano niyo ito nalampasan? Realisasyon o aral mula dito. Narito ang mga posibleng sagot. Mag-isip ng mga tiyak na pangyayari o karanasan sa inyong komunidad kung saan na ipapakita ng mga tao na ang pananampalataya ay nagsisilbing daluyan ng pag-asa. Maaari itong kwento na ikaw mismo o ang pamilya mo ang nakaranas o maaari din namang kwento ng iyong mga kasama sa pamayanan. Isulat ito sa paraan ng pagkukwento. Gamiting gabay ang talahanayan. Mga munting kwento sa aming komunidad, pag-asa sa kabila ng pagsubok, pakikiramay at suporta, pagtutulungan at paglilingkod, pagpapalaganap ng pag-asa. Narito ang mga posibleng sagot. Kaugnay na paksa bilang 2, mabuting epekto ng pananampalataya ng pamayanan. Ang pananampalataya ay isang napakahalagang bahagi ng bawat komunidad. Ito ay maaaring magkaroon ng maraming mabuting epekto sa lahat ng naninirahan dito. Narito ang ilan sa mga mabubuting epekto ng pagkakaroon ng pananampalataya sa pamayanan. Pagkakaisa at pagkakapatiran. Ang pananampalataya ay maaaring magsilbing pundasyon ng pagkakaisa at pagkakapatiran sa isang pamayanan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iisang Diyos o paniniwala,
maaaring magkaroon ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa isa't isa. Ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng gabay sa moralidad at etika ng pamayanan. Ang mga prinsipyong itinuturo ng pananampalataya tulad ng pagmamahal sa kapwa at pagiging mabuti sa iba ay maaaring maging gabay sa paggawa ng mabubuting desisyon at pag-uugali sa loob ng pamayanan. Pagtulong at pagbigay ng serbisyo, madalas na bahagi ng mga pananampalatayan ang pagtulong sa mga nangangailangan at pag-aalay ng serbisyo sa pamayanan. Ito ay maaaring magdulot ng pagpapalakas sa ugnayan at pagtutulungan sa loob ng komunidad. Pakikibahagi sa mga pagdiriwang at ritual. Ang mga pananampalatayang panrelihiyoso ay maaaring magdulot ng pagkakataon para sa mga taong magkakasama-sama at magbahagi ng mga pagdiriwang at ritual. Ito ay maaaring magpalakas sa kultura at identidad ng isang pamayanan. Pagtangkilik sa kapayapaan at pagpapatawad. Ang mga aral ng kapayapaan at pagpapatawad na itinuturo ng maraming pananampalatayan ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaintindihan sa isang pamayanan. Sa kabuuan, ang pananampalataya ay maaaring magsilbing pundasyon ng positibong pagbabago at pag-unlad sa isang pamayanan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro, pagtulong sa kapwa at pagtataguyod ng mga prinsipyong moral at etikal. Bakatin ang iyong kamay sa isang malinis na papel. Isulat sa palad na bahagi ang pangalan ng inyong komunidad. Sa bawat daliri naman, isulat ang mga mabubuting katangian ng pagkakaroon ng pananampalataya sa sariling komunidad. Hatiin ang klase sa 5 hanggang 10 pangkat at ipakita ng bawat pangkat sa pamamagitan ng pagsasadula ang nakatalagang paksa tungkol sa mabuting epekto ng pananampalataya sa pamayanan. Mga paksa, pagkakaisa at pagkakapatiran, moralidad at etika, pagtulong at pagbibigay ng serbisyo, pagkikibahagi sa mga pagdiriwang at ritual, pagtangkilik sa kapayapaan at pagpapatawad. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, pagsasabuhay sa sariling pananampalataya sa panahon ng pangangailangan ng pamayanan. Ang pagsasabuhay sa sariling pananampalataya sa panahon ng pangangailangan ng pamayanan ay maaaring magdulot ng inspirasyon at pag-asa sa iyong kapwa. Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring mangyari. Sa panahon ng pagsubok, mahalaga ang pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos o sa Kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagtitiwala sa mga plano ng Diyos, maaaring maging matibay ang pagtitiwala ng pamayanan sa harap ng mga hamon. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagkakaisa sa komunidad ay mahalaga upang malampasan ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigayan, maaaring mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamayanan. Pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, ay mahalaga sa pagpapasigla ng espiritu ng pagtulong at pagkakaisa sa komunidad. Maaaring maging bahagi ito ng pagpapakita ng sariling pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging tapat at maawain sa kapwa. Pagbibigay ng inspirasyon. Ang mga tao na nagpapakita ng matatag na pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Ang kanilang halimbawa ng pagtitiwala at pag-asa ay maaaring magbigay ng lakas at determinasyon sa iba upang harapin at lampasan ang mga hamon. Pagpapalaganap ng pag-asa sa pamamagitan ng mga salita ng pag-asa at pagtitiwala sa kabila ng mga pagsubok, ito ay magiging isang instrumento sa iba sa pagpapalaganap ng positibong pananaw at pag-asa sa hinaharap.
Sa kabuuan, ang pagsasabuhay sa sariling pananampalataya sa panahon ng pangangailangan ng pamayanan ay naglalayong magbigay ng lakas, inspirasyon at pag-asa sa mga miyembro ng komunidad sa harap ng mga hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, pagtutulungan, pagmamalasakit sa kapwa at pagpapalaganap ng pag-asa, mapapanatili ang kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan sa kabila ng anumang pagsubok. Gumawa ng isang maikling tula o spoken poetry tungkol sa pagsasabuhay sa sariling pananampalataya sa panahon ng pangangailangan ng pamayanan. Ito ay maaaring may tugma at maaari din namang may malayang taluturan. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Ang pananampalataya ay parang isang halaman na kung wastong aalagaan ay namumulaklak ng kabutihan, hindi lamang sa sarili, gayon din sa iyong kapwa at pamayanan. Isulat sa bawat talulot ng bulaklak kung paano nakakatulong ang mga gawain sa sariling pananampalataya sa iyong pamayanan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3, pagsasabuhay sa sariling pananampalataya sa panahon ng pangangailangan ng pamayanan. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang pamayanan. Ito ay hindi lamang isang personal na karanasan ng pagtitiwala at pagsunod sa isang paniniwala, tradisyon o relihiyon, kundi maaari rin itong magdulot ng maraming positibong epekto sa buong komunidad. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mabigyan ng pag-asa sa kabila ng pagsubok, magsilbing pundasyon ng pakikiramay at suporta, magtulak sa pagtutulungan at paglilingkod sa kapwa, at maging tagapagdala ng mensahe ng pag-asa at kapayapaan. Subalit, mahalaga rin na igalang at tanggapin ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya, sapagkat ito ay nagmumula sa iba't ibang kultura at lipunan. Magsaliksik ng tig-iisang kasabihan o quotation na may kinalaman sa pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa. Maaaring gumamit ng mga mapagkukunan sa silid-aralan at internet. Pag-ugnayin ng mga ito upang makabuo ng isang kaisipan. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Pag-asa habang may buhay. May pag-asa. Basahin at suriin ang bawat pahayag, isulat ang T kung wasto ang isinasaad ng pahayag at M naman kung mali. Sa panahon ng kagipitan o krisis, ang pananampalataya ay maaaring magpahina sa loob ng mga mamamayan upang agarang sumuko. M. Ang mga relihiyon at pananampalataya ay nagtuturo ng pagiging makasarili at pag-iisip lamang sa sariling kapakanan. M. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pag-asa sa mga tao, ang komunidad ay maaaring maging mas positibo at determinado sa pagharap sa kanilang mga hamon. T. Ang mga pananampalataya ay madalas na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na magkaisa at magbigay ng suporta sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan. T. Ang mga taong nagpapakita ng matatag na pananampalataya ay maaaring maging inspirasyon sa iba. T. Ang mga pagsasanay sa pananampalataya ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ng mga tao sa komunidad. M. Hindi hadlang ang pagkakaiba-iba ng pananampalataya upang magkaisa at magtulungan ang mga mamamayan sa pamayanan. M. Sa panahon ng pagsubok, mahalaga ang pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos o sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Maaaring maging matibay ang pagtitiwala ng pamayanan sa harap ng mga hamon. T. Ang pananampalataya ay isang yaman ng pamayanan na nagpapatatag at nagpapatibay sa samahan ng bawat isa. T.
Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo sa atin na unahin ng sarili, lalo na sa panahon ng pangangailangan, upang mapanatili ang pansariling kabutihan. M. Para sa inyong takdang aralin, mag-survey sa inyong pamayanan. Pumili ng 10 hanggang 15 tao mula sa kinabibilangang komunidad. Tanungin ng mga ito kung ano sa palagay nila ang 3 mahalagang bagay na maituturing nilang kayamanan ng pamayanan. Itala ang kanilang mga sagot at iaayos ang mga ito ayon sa may pinakamadami patungo sa pinakakaunting sagot. Gumawa ng isang maikling paglalahad ng kanilang kasagutan. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong kasagutan sa klase.